Semifinals na ng freestyle, Magnus Carlsen versus Kmart at Caruana versus Sindaro, pag-aralan natin. Unahin natin sa laban nila Magnus at Kmart at tignan nyo po ang randomized pieces. Nag G4, aba, orangutang opening yan sa real chess ah. Knight G6 at Knight B3, E5, Knight G3, nag F6. Okay, C4. Kala ko capture eh. May tore. Castling. Ay, ang cute. Ang cute. O, tingnan nyo po. Castling queenside, oh. Grabe. D4. Okay. Knight B6. Develop. Threat sa pawn. At nag D5. Okay. Para di makain. Nag D6. Bishop F5 check agad. Bishop D7. At nag F3. Ayan. Para makahinga naman ang queen. A6. Ano plano ng A6? Dudungaw doon ang bishop sa A7. E4. Knight F4. Okay, pasok na. Kinapture na, takes, and King C2. Okay, mukhang lilipat ba dito? Ba't hindi nila mag-castling? Pwede ba to? O, pwede naman, di ba? O, ayan. Pero King C2 ginawa eh. Bishop A7. Bishop to E3. Okay, Bishop to D2, sorry. At hindi pa naman makagalaw yung knight kasi nakapin. King B8, nako, gagalaw na yan. Gagalaw na, kakapture na yan. Pero sinalubong ng bishop. So, sakto pa rin, ano? Knight A3, istorbo muna sa queen. Threat, nag-queen G2. Knight F4 at nag-queen F2. H5, ayan na. Nagbitaw na si Magnus ng mga binibiling tira. At nag-rook D1 lang si Kmart. So ayaw nang pansinin, ano. Dito po kasi mga kamatyas, tipong libre yan. Pag kinapture kasi yan, magku-queen H7 lang. Madaling mabawi yan. Pag nabawi yan, nako, yung pawn sa H2 mawiwik. Next target. Kaya dito ang ginawa, nag-rook D1 na lang. Focus si Kmart. Paano siya magbe-break C5? Yan ang nakikita ko maganda dyan eh. At kumapture sa G4, capture, and the knight C8. Hamon ng bishop to bishop. Nag C5 lang si Kmart. Ipet, ano? Parang pagdating po sa pormahan at space, kay Kmart tayo dito. Capture, capture, at nag G6 para pigilan ang lundag ng knight mamaya sa F5. Kumapture na sa A7, capture, and the king B1. Okay, mga tore. Ganda ng position dito ni Kmart. Queen H7. Knight C5. Atake muna sa tore. Rook D6. Knight E2 para paalisin na ang napaka-strong na knight na yan. Kinapture, capture, at nag-knight to B5. Ayun, nakko, may nasilip si Magnus na malakas na square na lulundagan ng knight. At nag-queen C4, rook C8. Ayan. Teka muna mga kamatyas, ano? Bakit hindi pinasok agad yung knight? Magku-queen to B4 kasi may ganun pala kagad, ano? Na dito, parang ang daling makita na may rook B6 naman, may salubong. Pero may capture sa A6. Ayun. Hagip ang tore sa F8. Kaya, hindi pwede yan. Balik tayo sa ginawa ni Magnus. Rook C8 at nag-A4. Knight D4 at nag-G5. Nako, matindi binitawan ni Kmart. G5 lang. Ano purpose niyan? Sacrifice. Nag-rook D8 lang. O, teka muna mga kamatyas para mas maklaro natin. Pag kinapture yan, lalim, ang lalim. May sacrifice pala doon. Pag kinapture, E5. Aw, ang lupites. Paano kung bumalik lang? Magku-queen B3 na. Ayun na naman, nakita na natin yan. Oo, na kapag ka nag-B6 dito, mag-A5 muna. O kung tutusin, ang sarap capturein yung A6 eh, no? Pero A5, halimbawa kung mag-King A7 dito, mag-Knight E6 papasok. Grabe, complicated. May rook takes C7 pa ako nakikita. Tapos may A6 B6 pa. I-imagine nyo po yung mga ganong paparating. Ano? Matindi, malalim si Kmart. Lalim. O, balik tayo dito sa G5 ni Kmart at kaya pala naparook D8 si Magnus. Nalaliman si Magnus. No? Di pinansin. No? At kinapture na capture rook F1. Ayan, para simpleng i-neutralize lang kasi masyadong malakas. Papasok ang tore.
At Rook B6. Ayan, nangangamba dito si Kamer mga kamatyas, no? Nararamdaman ko parang syempre, pag kinapture kasi yan, Rook takes F1. Tipong baka maiwanan yung B7, may pressure Queen B4 Yan ang alalahanin ng black dito, kaya mas gusto niya yung Rook i-maintain na pangdepensa sa King. Kaya nag-Rook B6 at nag-Rook F2 muna. Yan, tiyaga munang depensa sa H2. At nag-G5, ayan na, para may pressure sa E4. At nag-King A2, umiwas na muna. Baka mamaya nga ay tamaan ng hindi inaasahan na atake. At nag-King A7, ganun din, nag-prophylactic lang din. At nag-Rook F1. Naku, ang plano, ito na po. Rook F7, pag kumapture, Rook F2 muna kasi may threatening matchas. Tapos ay may tipong babagsak yung C7. At nag-G4, hindi pinansin dito ni Magnus. At yan ang naging mitya. Tingnan nyo pong evaluation bar. Paangat ng paangat, paunti-unting angat. Grabe, biglang decisive advantage dito si Kamer. Dapat daw po pala ang tira ay Rook C8. At agapan na kagad yung C7. Tingnan nyo evaluation bar. Safe na safe sa black. Rook C8 muna, tiyaga muna, proteksyonan ang C7. Pero, dahil nag-G4 dito, okay, ang ginawa ni Kamer is Queen C3. Hindi niya nakita na dapat pala idiretso na Rook F7. Yan ang napansin natin kanina, no? Na halimbawa kung mag-Queen takes H2, baka naiirita siya, may threatening matches pa Pero may Rook 1 F2, at pagpalagay natin mag-Queen G3, na tipong di pa makakapture doon kasi tipong may beaten, di ba? Pero kakapture lang pala. Ibibigay ang tore. Pag kumapture dyan, may Rook takes B7. Ay, ang tindi. Ayo nga. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Oo nga, no? Pag kinapture pala, diretso matchas. Matchakaw. May ganun pala. Oo nga, no? Hindi ko nakita yun, Wait lang po, Naglalag, pasensya na. Naglalag. Pati camera ko naglalag. Pasensya na po. Bakit? Paano kung gumanito lang? Kakapture na dito. Wala. Unstoppable. Fatal. Queen E2. Sige, gawa natin ng paraan para kahit paano maiwasan yung mate. Pero magda knight to D3 lang. Cover lang. Queen takes. Ang dami ng paparating. So, fatal dito ang black. Ang galing nun. Grabe. Rook F7 na pala, no? After G4, Rook F7. Malalim lang. Grabe naman yun. O kaya ginawa dito ni Kamer ay nag-Queen C3 muna. Knight F3, nakita kagad ni Magnus. Nako, buti di niya nakita yon. Barhan ko na kagad. At nag-Rook G2, atake sa G4. Rook G8, depensa muna. Rook FF2, talagang para huwag bumagsak yung pawn H2. Rook D6. Queen E3, okay. Sibat-sibat lang sa king. Babailag. Knight E6, pumasok na po. At nag-C6. Ayan, para sa isip dito ni Magnus, okay, pumasok ang knight mo, pressure kita ngayon sa D5, pero another bad move na naman. Kasi tumaas na naman ang evaluation bar, sumobra na ang taas. Dapat daw ang tira is king to B8. Playable for black, no? Safe pa, okay na okay. Pero, balik tayo sa ginawang C6 dito. At ayun, natumbukan po ni Kamer. Napakagandang tira. Hatol sa bad move na yan. Ano kaya yon? Pakiguess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita ng Queen A3. May ganun na pala. Slide. Threat sa tore. Nako. Ang ginawa ni Magnus, na desperate na siya. Kinapture na niya. Capture. Pero teka muna mga kamatyas, teka muna po, no? Atras muna natin. Ano meron kung mag-Rook D7? Pag nag-Rook D7, ayun, sa pool din pala, double. Ganun din pala. Sa pool na rin pala. Paano kung depensahan lang? Queen E7 or Queen D7. Mag-Rook takes F3. Maiiwanan namang walang depensa ang tore sa G8. Ayun, grabe ang mga komplikasyon, kaya naguluhan na si Magnus, dinesperate na, kinapture na, sacrifice na, D takes E6, at dito mga kamatyas, pag Rook C8,
Hindi pa pinapatira si Kmer, nag-resign na si world number 1. White si Fabi nag-F3, F5. Ayan, kakaiba. Wala talagang opening theory, no? Nakakatuwa ang labanan ng PC Random. Nag-C5. Aba, ang agang atake. Inistorbo kagad ang knight. Nag-knight D5 at knight G3, F4. Takbo syempre. At nag-C6. Queen D4. Wala na, kala ko may bishop dun. Wala pala. Queen E6 at nag-Queen A4. Okay, para pigilan ang development ng bishop. Bishop G6. Bishop F2. Nag-castling. Ang galing ng castling. Ayun. So, nasa castling ng chess na yan. At nag-castling din. Gumaya. B5, atake sa Reyna at inenpasan capture, and nag-Queen B3 at nag-Bishop to E5, Knight C2. Yan po ang kagandahan talaga ng PC Random, no? Walang opening theory. At the very beginning pa lang talagang mag-iisip ka na ng kani-kaniyang diskarte, pundasyon ng pagkaunawa. Kung ikaw ay basically may foundation ng chess, yun lang talaga pagaganahin mo . So walang iba. Knight F7, Knight D4, atake sa Reyna na obligang kumapture, no? Naobliga. Kasi kulong ang Reyna . At nag-C5, nag-Bishop F2, ilag, Knight D6, hamon sa Knight, at kinapture, capture. Bakit nagpa-double pawn dito si Sindarov? Kasi kung kakapture ng Reyna, may capture doon, takes, and mag-E4. Na mauobligang mag-enpasan capture kasi nakapin and d takes e3. Okay, so okay pa rin naman. Playable for black pa rin naman. Ayan, e6, playable pa rin naman. Nga lang, siguro D-type ni Sindarov itong posisyon na to na parang mauuwi ka agad sa ganong tema. E ang pinang-capture. Okay, exchange. At nag-A3. Okay, hindi pwedeng capture and bitin pa ang knight. At nag-Knight E7 hamon, nag-Rook C3. Ayan, dinigeniusan dito ni Fabi, no? Dinadaan niya sa pangunawa ng endgame. At nag-G5, Rook E1, Knight D5, Rook C4, at Queen F7. Okay? E4 na, obligado en passant. At Knight F6, at dito nag-Bishop G3, threat ang pawn. Nag-G4 lang si Sindarov. Ayan, nakumarga ng lalim dito. At pinapakapture ang pawn sa D6. Hindi kinapture ni Fabi. Ano meron? Kung tikman ang pawn na yan? Kakapture muna dyan. Ay, may F2 sacrifice din. Knight E4. Papasok ang Reyna. Na kapag kinapture naman dito, magda Knight E4. Lalim. Ang lalim. Pag kinapture ng pawn, may check. Fatal. Hindi naman makapture ng tore yan. Nakapin. Pag kumapture naman doon, may Queen G6 check. Pag dito, mati kambing. Obligado dito sa F1, may Knight D2. Huli ang Reyna. Lalim, no? Ang lalim pala ng laman nun. Balik tayo. Kaya dito ay napa-Queen to D3 si Fabi at kumapture-capture D5. Okay, para may tempo at mailigtas pa yung pawn. So, Rook H4 pumunta para may mga pressure doon. At nag-Rook C6. Queen F5. Queen E6 hamon. At Queen G6 umayaw si Fabi. Hinamon ulit. At tinanggap na. At dito nag-Bishop F2. So, dito ay pawn structure. Medyo 3-pawn islands kasi kay Fabi . No? Kasi sa naalala ko, Capablanca, no? And Magnus Carlsen, pagdating sa mga endgame. King F1, Rook E5, Rook A4, and Knight H5. Lamang pa nga ng konti dito si Sindarov . Rook A6 threat sa pawn at nag-Rook F5 kung counter threat at nakipagsabayan na. Takes, King G2, Rook F5, and A4. Ayun. So, immediately kaya pala kinapture ni Fabi yung pawn para yung mag-take effect kagad na makapag-produce din. Pressure din yan sa black, no? Kasi pass pawn pa rin yan. Rook E4, hinabol. At nag-A5. Rook A4 behind pass pawn. At nag-A6. Nag-Rook F6. Ayun na po. Hinamo na. Check. Umayaw, no? Kasi pag kinapture-capture, wala. Babagsak lang yung pawn. Ma-overextend .
King H7 at Rook D1. Ayan, bago tayo magpatuloy, shout out sa mga taga Bureau of Fire Protection ng Dasmariñas, Cavite. Kay Paul Bruce, ayan, shout out po, na-meet ko kahapon sa kainan. Yan, sa restaurant. Shout out po. Saludo kami sa mga taga Fire Protection. Ayan. Nag-Rook B6 and Knight F6, Bishop G3, Knight G4, threat sa Pawn E3 at nag-Rook D3 depensa, D4, takes. Okay, so medyo pangit din ang pawn na yan kahit paano, double pawn at nag-H4, ayan, para extra space. Nag-Knight E3, checking H2, check ba dito? Ayun, naku, pinagpatong na ni Sindaro para mapabagsak yung pawn. Bishop E1, okay, sige, may bawi din naman sa D4 eh. So templado pa rin naman, ganun pa rin naman. At nag-Knight C2 double, ayun, Rook D1. Tabla po ang kinahinatnan. Kaya sa second game nila, isa't isa pa rin ang magiging laban. Pero kay Magnus Carlsen and Kaymer, must-win situation si Magnus sa game number 2. Otherwise, ay mananockout si Magnus. Kaya kailangan niya makabawi sa semifinal round. Ano po ang inyong mga nasa isip? Makakabawi ba si Magnus? Lapag nyo lang sa comment section below. Kita-kita po sa mga susunod pang chess updates.